request ko lahat ng mga regular members to stand up. Okay? Kung kayo ay regular na miyembro ng JFBC, I want you to stand up. And I want you to meet those people who are sitting down. Okay? Get out of your seat. Meet those people who are sitting down. Okay? Pakilala nyo ang inyong sarili at sabihin nyo, ako'y nagagalak na ikaw ay narito. We thank you for being here. Okay? Wonderful blessing for each one of us. Okay. Sige po. Move around, shake hands, okay, to one another, okay, ngitian, batiin, huwag pong ngiting aso, yung ngiting totoo. Batiin din natin na birthday ngayon ni Sean. Birthday ni Sean. Siya po ay magpapatubig mamaya. May tubig po sa labas. Okay. Kahapon birthday ni Kuya Ompol, Kuya Engineer Ompol. Taga-munisipyo yan. Okay. Kung kinakailangan nyo magpagawa ng bahay, wag po siyang kunin nyo. Praise the Lord. Okay, palampakan natin ang bawat isa. Okay, ako po ang MC ngayon dahil hindi ako magtuturo. Praise the Lord. Yay! I'm so happy. Happy. Welcome din natin si Neil Marie. Anulot? Saan si Neil? Neil Marie. Hello, Marie. Okay. Tapos yung mga kasama niya, yung mga nasa likod, umaattend ng Alpha course. Okay, yung pang yung nasa yung dalawa doon, yan. Okay, welcome you sa fellowship. Okay. Nandito din second time si Earl. Earl, yes! Okay. Alam niyo ba bakit Earl ang pangalan niya? Kasi very early siya kanina. Alas 5 narito. Alam niyo ba na kahit bago pinag-a-share, sino nagpa-a-share sa iyo? Si Mami Malu. Si Earl. Oo nga, last week. Unang time niya umattend, pinag-a-share ni Ma'am Soyla. Pangalawang time, si Ma'am Malu naman. Okay. Andito din yung ninong ni na Sir Dennis at ni Ma'am Soyla. Si Engineer Doy de Torres. Kaya dito din si Mami Gloria de Torres. Okay, sila po ay mag-asawa. Welcome po, ma'am. Welcome, sir, muli. Okay. And so, we'll go directly to our announcement. Okay, ba't kayo nakatayo dyan? Ano meron? Hindi na-joke ko lang sila. Parang hindi ko alam. Okay, dahil Feb-ibig, month of Feb-ibig, okay, tayo po ay may Love Day on February 17. Ito po ay gawain activity ng JFA Academy. Kaya lahat po ay ini-invite this February 17 dahil may mga games ang mga bata at ang mga... Tawagin ko na si Ma'am Eunice na siya mag-explain. Kasi pag may meeting, lagi akong tulog. Yan, this is the first time sa Jesus Vlog that we're going to have a Love Day Affair. Affair. F-A-R-E. Tama ba? Ha? Mali! Pakiputol. Affair. Principal ka pa naman, spelling. Basta yun, affair. Kaya hindi ko asawa yun, ha? So it's going to be an open house for everyone. Parang may mga booth po tayong isi-set up for you to enjoy games,
especially to sa mga kids. No, tapos, Bonding rin. it's also a bonding time for the parents and the kids. At the same time, May prizes. oo. Siyempre, may mga ano yun, may raffle tickets na po kayo. Oo. Ang raffle tickets natin, kasama po yan dyan. Pero ang draw ho niyan ay sa last Sunday of February. So please, kung meron ho kayong, sino dito ang mga kabataan? February 17, are you available? Taas nyo kamay nyo. Kung gusto nyo ma-involve, please, kailangan namin ng mga magtatao sa booth. Kaya please, makisama naman kayo. Dahil kami, Lancy mag-absent. Please, kaya punta po kayo. Meron po mga raffle tickets, merong mga stubs. Para ho tayong nasa, ano yung tawag sa SM? Arcade naman, grabe naman yung perya. Arcade. Yeah. So we will turn this place into a big arcade place. Sanay sa peri. And of course, merong mga food and snacks na available. So please, support nyo naman po. This is the first time that we're going to do it. You can also invite your relatives and friends. Okay? Salamat po. Salamat, Ma'am Eunice. Okay, sa mali-mali mo spelling. So, alam niyo na kung sino ang pinakamatalino sa amin. Si Ma'am Eunice pa rin. Okay, so Love Day yan, no? February 17. Kaya yung mga kabataan, wala nagtataas ng kamay kasi sa palagay ko may mga date na to eh. Cancel na yan, ha? Okay. Okay, and then next will be our couples dinner. Yan. First for almost 20 years. Una tong ginanap sa garahe ni na Fiscal Reyes. Yung pangalawa ay sa Cruzat Building. Ang pangatlo will be, ang venue natin ay sa Hill Crystal. Yan. Okay, yan. Okay. Formerly, Villa Calangi. Dito lang. Dire-diretso lang kayo. Okay. Ito po ay RSVP. Okay, kung kayo po'y wala pang asawa, mag-asawa na agad para makakasama. Oh. Pwede. Iaalaw ko mag-asawa agad. Tapos after that, hiwalay na. Ulit. Ha? RSVP po yan, Okay. Before Sunday. Before Saturday, okay. So that's on February 4. February 3. February 3 ka ba yan? 4. Okay. So, nalito na kayo, no? Yung event will be on February 4. Okay. Saturday night. 6 o'clock. 6, right? 6 to 8. Yeah. Saglit lang naman. Time of fellowship. Okay, with your husband and wife. Okay. Masaya po ito. Okay, masaya. Okay. Ito po yung panahon ng pag-open up natin sa isa't Okay. So, kung kayo may asawa, I would highly recommend you to be there. And then, on Friday, will be our youth gathering at 3 o'clock p.m. Okay? Ngayon, lahat ng mga high school at college students, pinatapatayo ko. Okay, tayo po kayo. Kung pwede pong kayo tumayo. Yan. Okay, wag kayo maya. Huwag niyo ikahiya na kayo ay high school at college. Yan. Sige, tayo po kayo. Yan. Yan, ang dami, oh. Yan. So, inaasahan ko po kayo, especially to the regular youth ng church natin, no? If you think na JFBC is your church, home church, be here on Friday. Ibig sabihin, pag wala kayo, hindi ito ang home church nyo. Okay? Bilang pastor, okay? Pag wala kayo sa Friday, ibig sabihin, hindi ito home church nyo. So, as the pastor of the church, of this church, I am highly encouraging you to come this coming Friday. Okay? And be able to invite some of your friends. Kaya ba natin yon? Kaya natin, Anthony? Kaya natin, Anthony? Ha? Pogi ni Anthony. Okay, Friday at 3 o'clock, be here. Okay, patungkol din sa pag-ibig ang ating i-share sa inyo.
Okay? Hindi po namin kayo ni-encourage sa mag-asawa agad, pero magkaroon po tayo ng tamang pananaw patungkol sa pag-ibig. Okay? And then, this coming Wednesday, our prayer meeting, the call to fast and pray. Wednesday at 5 p.m. Okay, tayo po ay sama-samang manalangin. This will be our last prayer meeting for the month of January, no? Okay, and so I'll be asking, especially among the leaders, to be here on Wednesday. Yung mga hindi pa nagpaparamdam, baka pwede po magparamdam na. Okay, unless na conflict sa work schedule nyo. Okay, so yun po. And open din to among the members of the church to come and seek the face of the Lord. And lastly, okay, ang ating lot and building project. Okay, sa inyo pong mga offering envelope ay muna ulit yung okay, yung dalawang pakibalik. Okay, makikita nila sa envelope nila yung dalawang pledges. Okay, yung white will be for your tithes and offering. Tapos yung faith promise pledge ay inyo pong pledge na binibigay sa Latin building natin. Okay, so we have at least 2 more years to pay for this property, Okay, muli kong sasabihin sa inyo, okay, si pastor po, si Ma'am Eunice at ang aming pong mga anak ay mamamatay din marami pa naman panahon. Pero itong property ito, hindi sa amin yan, Do ako nakapirma, representative lang ako ng Jesus Flock Batangas. Okay, ito pong property to ay iiwan natin to the next generation. Okay, hindi po ito amin. Bagamat yung bahay namin nasa likod. Okay, iba po yun. Okay, amen ba? Doon. So, huwag niyo isipin na pag namatay si pastor, pwede ko nang ibenta. Hindi po yun. Okay? And yung ating nalikom last week is 16,180. Okay, kaya palapakan natin ang Panginoon. Okay, for that. Before I will call the kids to present something, I want you to show the video again for the Latin building. Okay, can we show that, Kuya Drew? Yung kanina ng mga kabataan. So please watch this again. Pananampalataya, pananalangin, pagbabago. Magmula pa nang itinatag ang Jesus Flock Batangas Church noong 1991, pananampalataya sa Diyos ang ating naging pundasyon. Sa isang garahe sa Adilao, doon tayo nagsimula. Taimtim na pananalangin ang palagi nating naging sandata upang malampasan ang samot-saring hamon. Nariyan ang earthquake swarm noong 2017. Tumambad ang kabi-kabilang pinsala matapos ang lindol kahapon sa Batangas. Hindi bababa sa 5 ang naitalang sugatan. Isinailalim na po sa state of calamity ang Mabini, Batangas dahil sa sunod-sunod na lindol. Ang pagputok ng Bulkang Taal noong 2020. Napakabilis ng mga pangyayari. Nakataas po ang alert level 4. Mistulang, disyerto na. Sinailalim na po sa state of calamity. Pagsabog ng Bulkang Taal. At ang pandemya dulot ng COVID-19. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine. Doon tayo sinubok. Doon sinubok ang pananampalataya. Ngunit ang pananampalatayang ito ay buhay dahil kumikilos tayo. Sa katunayan, kumikilos na tayo bago pa man ang mga sakunang ito. Itinatag ang Jesus Flock Academy Anilao Incorporated noong 1996 at mula noon, naabot natin ang kabataang elementarya. Lalo pa tayong nagmarka sa pamayanan ng Mabini nang maitayo na ang simbahan sa poblasyon noong 2017. Bilang sentro ng bayan, naroon ang mga mataas na paaralan at kolehiyo, kaya nabigyang daan maging ang kabataang high school upang makilala ang Panginoon. At nitong 2023, tuluyan na rin nakalipat doon ang JFA. Sa wakas, nasa iisang lugar na ang simbahan at paaralan. Tunay na iisa ang ating nasaksihan. Pagbabago. Pagbabago ng maraming buhay ang tinupad at ipinakita ng Panginoon sa loob ng 32 taon. Dahil may nanampalataya, may nanalangin sa bawat kabanata ng ating istorya.
Ngayon, sa pagtawid natin sa panibagong pahina, silipin natin ang natatanging kwento ng ilan sa mga binago ng Diyos. Ito ang Forever Faithful JFBC 2024. Pwede mo bang ibahagi sa amin ang isa sa mga pagsubok mo kung saan nakapagbigay suporta ang church? Honestly, talagang nakapagbigay ng suporta yung Jesus Flock sa amin dahil yung aming busy life, magkaroon ka ng dalawang ganito, hindi madali. Talagang super struggle, lalo na pagdating ng Sunday. Pinipilit talaga namin na maka-attend lagi ng Sunday service na kahit yung araw lang na yon ay makapakinig naman kami ng para sa aming spiritual life. Ako kasi yung taong hindi mahilig mag-open sa mga taong nasa paligid ko. Then, nung nakapunta ako sa church, natuto ako mag-open up ng mga saloobin ko sa ibang tao. This year po ay hinahanap ko po yung sarili ko. Wala po akong identity noon. Wala lang po ako. Sama-sama lang po akong saan. Napadpad po ako dito sa church. At nabigyan ng direksyon yung buhay ko and nakilala ko si Lord. Paano nakatulong ang JFPC sa sarili mong paglago sa Panginoon? First, yung LifeNet group. Iba talaga kung yung mga nakakausap mo ay mga member or kapatid sa Panginoon. May times kasi na nahihirapan ka at nabibigatan. Yung word talaga ni Lord ang sagot at saka siya yung makakapagpagaan. Number 2, yung preachings and exhortations. Salamat sa Panginoon sa wisdom na binibigay niya sa akin kasi mas nauunawaan ko at naliliwanagan ang mga salita ng Panginoon sa Bible. Maraming mga tanong na nasasagot at meron ding mga confirmation sa mga bagay na nire-reveal sa akin ng Panginoon during my personal devotion. I think when I had clinical depression and anxiety disorder. Can you share us what it's like to have this condition? So when I had depression, it was in second year of high school, but my depression started from at the age of 6. Pinakauna akong nag-church when I was in first year college. I attended church in Batangas in Bawon. Pero I think this is the right place in which the Lord led me. This is the church in which I really felt the presence of God. Nung pinakauna akong nag-church dito, I was so moved, I was so convicted. Pumapasok pa lang ako ng church, umiiyak na ako. After the church service, sinabi ko kaagad sa pastor, Pastor, gusto ko na pong magpabaptize. And then doon na nag-start. Nag-pray sila sa akin and then it went on. Ano ang nais mong ipagpasalamat sa ministry ng church? Actually, ang gusto ko pagpasalamatan, worship ministry at saka school ministry. Worship ministry, unang-una, kasi nakatulong siya sa akin para isik talaga ang Lord. No matter kung anong pinagdadaanan mo, pero nandun ka, willing ako mag-stand. The most impactful lesson that I've learned this 2023 is the power of patience and trust in God's plan. Life's challenges may not always make sense, but allowing things to happen and having faith will bring unexpected growth and blessings. Gusto ko magpasalamat sa school ministry dahil dito talaga pinalaki yung anak ko. From the very beginning, nakita ko kung papaano na tulungan talaga yung anak ko. Hindi lang sa academics, yung spiritual at saka yung talagang character niya. So kung mag-thank you dahil in-invite nila ako sa church at nagturo sila sa akin ng mga magagandang salita about kay Jesus. Pastor, papasalamat po sa kanya. Pagtanggap na kay Anton, pati sa amin. Ano yung pinakatumatak na aral na tinuro sa iyo ng Diyos noong 2023? Yung 2023, tawag talaga sa akin ng Panginoon was really to surrender everything sa Kanya. Lahat ng area ng buhay ko, siyang bahala, just serve the Lord, worship Him. Maraming pagsubok pero dapat siya talaga ang aking unahin. Tinuruan ako ng Lord ng discipline. Maraming naging sablay, pero naniwala ako, laging sinasabi ng Lord sa akin, I should be a woman of excellence. In all circumstances, always be thankful to the Lord. Kasi kahit mahirap or magaan, pangit or maganda, kailangan talaga ang worship at praise natin kay Lord. It's always there.
Yung pag-control ng emotion, natutunan ko din yon. Kasi kung hindi tayo maingat, yun yung maglalagay sa struggle natin sa faith at obedience kay Lord. It would lead to a destructive path. Nakatatak sa isip ko rin, yung mga gagawin mo at iisipin is mag-glorify kay Lord. Pag binato ko ng bato, batuin mo ng tinapay. Dahil nakikita mo na pag masama ang ginagawa sa'yo ng iyong kapwa, ang ibalik mo sa kanya ay kabutihan. 2 taon na lang ang ating lot and building project na nagsimula sa kasagsagan ng pandemya noong 2021. Sa unang mga taon ng proyekto, 75,000 kada buwan ang ating pinagtutulong-tulungan. At sa natitirang 2 taon, 70,000 kada buwan ang panibagong hamon para sa atin. Marami ng pagsubok ang ating napagtagumpayan at kailanman di tayo binigo ng Panginoon. Patunay ang bawat patotoo, ang bawat kwento ng kanyang katapatan. Dahil sa lot and building project, mas maraming buhay ang ating naabot. This is the legacy that we want to leave for the generations to come. It was just a dream, and now God has caused its fruition. Kaya ngayon, makiisa tayo sa hamong ito. Sama-sama tayong bumuo ng mas marami pang espesyal na istorya ng pananampalataya, pananalangin, at pagpapago. Will you join us? Will you take part in our vision to leave a legacy for the future generation? Together, let's bring our stories and mark history as we continue to worship God, love people, transform nations. Let's all be forever faithful. JFBC 2024. Yeah, I know you care. Nothing is too hard. Nothing is too hard for you. I know you care. There is no other, nobody greater. I know you care. You're working on things for my good. You're turning it all around. Na lang ang ating lot and building project na nagsimula sa kasagsagan ng pandemya noong 2021. Sa unang mga taon ng proyekto, 75,000 kada buwan ang ating pinagtutulong-tulungan. At sa natitirang 2 taon, 70,000 kada buwan ang panibagong hamon para sa atin. Marami ng pagsubok ang ating napagtagumpayan at kailanman di tayo binigo ng Panginoon. Patunay ang bawat patotoo, ang bawat kwento ng kanyang katapatan. Dahil sa lot and building project, mas maraming buhay ang ating naabot. This is the legacy that we want to leave for the generations to come. It was just a dream, and now God has caused its fruition. Kaya ngayon, makiisa tayo sa hamong ito. Sama-sama tayong bumuo ng mas marami pang espesyal na istorya ng pananampalataya, pananalangin, at pagpapago. Will you join us? Will you take part in our vision to leave a legacy for the future generation? Together, let's bring our stories and mark history as we continue to worship God, love people, transform nations. Let's all be forever faithful. JFBC 2024. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Okay, I'll be asking the Jesus Block students to come forward as we give our tithes and offering. If God is leading you to give your pledge for the lot and building, okay, marami pong salamat. We'll appreciate it. All right, guys, let's do this. Who set the earth's foundation? Who poured the deep blue sea? The author of creation, maker of you and me. Great, 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 great is the Lord, and great, 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 great to be praised, and great,
Salamat, Jesus Fact Kids. Okay. Parinin na rin kayo. We're going to pray for you as we dismiss you for your Sunday school. Ang ating teacher ay si Ma'am Leka at si Ma'am Malu. Yan si Ma'am Malu, teacher. Oh, grabe. Exciting. Sa Twinies pala. Pag si Ma'am Malu, may pamerienda. Si Ma'am Leka din, may pa-sermon. Stand with us. Okay, can you extend your hands towards our kids? Hallelujah, Lord. We just want to thank you, Lord, sa mga buhay ng mga batang ito, sa Lord, pag-iingat mo sa kanila, sa kalakasan, Panginoon, na iyong pinagkakaloob, maging sa kanilang mga magulang na narito. Lord, I pray, O God, Lord, that they would really have a good time, Panginoon, sa kanilang Sunday school, sa pangunguna ni Ma'am Leka at ni Ma'am Malu, Panginoon. Kaya we dismiss them with your love. This pray in Jesus' name. Amen. Mamaya may tatanong ko ako sa inyo. Magtatanong si Pastor mamaya kung anong natutunan nyo. Ang walang sagot, detain sa Monday. Okay. Kaya buksan po natin ang ating mga puso at ang ating mga pandinig dahil napakaganda po na isi-share nitong mag-asawang ito. We've been blessed for what God is doing. Hindi lamang sa kanilang buhay, no? Pero sa buhay ng buo nilang pamilya. Kaya let's welcome Sir Dennis and Ma'am Soyla as they share their testimony at mga prinsipyo na kanilang natutunan throughout the years. Ayan, may tissue na. Mukhang mag-iiyakan ngayon. Oy, nako. God bless, ma'am. Pag-pray daw. Lord, bahala na po kayo sa kanila. Kaya I know they are prepared and I pray that it would really speak into the hearts of the members. At Panginoon, first time na narinig ko ang mga bagay na ginagawa mo, Lord, it really touched our hearts, oh God, ni Ma'am Eunice. Kaya be with them, Lord, as they speak, oh God. Anoint their lips in the name of Jesus. Amen. Tinanong ko po siya kaninang umaga. Sabi kaya paano, ikaw mag-preach? Sabi niya po, kulang sa akin ang maghapon. Kaya mamaya ko po siya tatawagin. Ako na muna ang bahala sa kwento mo. Okay po. Kahapon po, si Pastor Kagandang Tumayming. Good morning po sa lahat. Pinabati ko po kayong lahat. Natutuwa po ako. Narito po kayo. Aking pong kapatid ay umalis. Pinabalik ko po. Ang ninang po namin naririto. Ninang at ninong po namin sa kasalan. Siyempre aking mama. Wala po aking biyaanan, sayang. Pero paparinig ko na lamang. Sa mga estudyante ko, nag-estudyante ko, masaya ang ma'am dahil nandito kayo. Ang kwentong ito ay lalong higit para sa inyo. Salamat po sa Panginoon. Pastor, magaling kang Tumayming dahil nung po kayo nag-chat, ako po yung naglalagay ng foundation. Tapos hindi ba ako, nakita ko pong may parang notif. Hindi ko po mapansin dahil wala akong salamin. Hindi siya nakontento, tumawag pa kay Drew. So since po naglalagay ako ng foundation, lahat ng sinabi ni Pastor, inuuhan ko ng inuuhan. And then nung napantay ko na, patay. Ano nga yun? Parang saka nagsingin yung kanyang sinabi na mag-share, hindi lang po kami magte-testify. Kami na daw pong mag-asawa mag-exhort. Pero wala po akong pag-aalinlangan dahil po bago po matapos ang year 2023, nakita ko na po ang sarili ko na nasa unahan. Nandun na po na, parang ano ang kukwento ko? Lord, sasagutin mo na yung prayers ko na matagal ko nang hinihingi. Parang wala naman. Basta po, yun ang nakita ko bago mag-close ang taon. Kaya I have the peace of mind and I'm excited po sa 2024 na hindi ko po alam alin doon sa mga prayers po namin, mag-asawa ng aming mga anak, ang kanyang sasagutin. So, meron po, ang aming pong kwento ay kwento po kasama po ng kanyang school. Sa hindi po nakakaalam, dati ko po siyang co-teacher at dahil po siya ay mas nakapag-aral kaysa sa akin, nauna po siya po ay mas maaga pong na-promote kaysa sa akin.
Para po tayo magkaintindihan, ang teacher po ay para ding pulis. Meron po kaming mga ranking. Meron po teacher 1, teacher 2, teacher 3. And after teacher 3, you are going to decide kung ikaw po ay mananatiling magturo, kung ikaw ay hahawak ng school. So ang akin pong share sa inyo ay remain faithful. So bago ko po ipagpatuloy ang aking kwento, sabay-sabay po nating basahin. Tayo po ay tumayo. 2 Thessalonians 1 verses 11 to 12. So we keep on praying for you, asking our God to enable you to live a life worthy of His call. May He give you the power to accomplish all the good things your faith prompts you to do. Then the name of the Lord Jesus will be honored because of the way you live, and you will be honored along with Him. This is all made possible because of the grace of our Lord Jesus. Salamat po sa Panginoon. So the first picture po, pwede na po kayo maupo. Pasensya na po. Mas mahigpit pa po to sa... Kami po kasi mga teacher ay inoobserbahan. Mahigpit pa po yung experience ko dito. Yung pakiramdam ko na may supervisor na nag-o-observe at principal po sa likod. Yung po ang aming mga experiences. Kita nyo naman, narin yung pastor natin. Pero share ko po ito sa inyo dahil meron po kaming masaya at magandang kwento para sa inyo. So ito po yung school na pinuntahan ng aking asawa matapos po siyang alisin sa Anselmo. Hiniram po siya ng, sorry daddy ha, kung ano yung naiintindihan ko sa kwento mo, ikukwento ko. Ito po yung kanyang stage ng kanyang school sa kasalukuyan. Pero hindi na po ito yung ngayon. Ano po, nabago na po yan. Mamaya ko po ipakikita. So ito po, siya po ay inalis sa Anselmo, hiniram ang kanyang posisyon, yung kanyang item, at doon po siya dinala. Dalawa po silang sabay. Isa po ay sa Sulo, yung high school po doon. Anong pangalan? Mabini National High School. And then yung kanya po ay bilang paggalang, pagkilala sa ating bayani. Ang pangalan po ng kanyang school ay Apolinario Mabini National High School. Isa pong kahabag-habag na paaralan. Naiyak po ako dahil nung siya po ihatid, ako po ay wala. First day po ng klase ko sa MA at ako po ay nagdesisyong hindi absent at alam ko naintindihan niya. Siya po inihatid na wala pong guro. Wala po siyang teacher. School na walang teacher. Walang pondo. Ang naghanda po ng kanyang pakain sa mga bisita ay ang barangay. Ano po? So yun po yung kalagayan niya. Dahil ang kanya pong classroom ay 3 classroom na lumang-luma. May mag-flash. Luma pong school na tira lang po ng elementary, dilapidated. Sabi nga ni Pastor, yan po. Ang CR po niyan, hindi ko kayang gamitin. Naki-CR po ako sa elementary. Sira-sira po yan. Yung opisina po niya ay yung kanyang table. Kapag po umuulan, inililipat po niya ng pwesto kasi po tumutulo. Yung saksakan niya, hindi ko alam kung lumulubog pa yung wire. Basta po siya ay nakakahabag na kalagayan. At syempre po, ako po ay apektado dahil limitado po yung pondo ng school nila. Talaga pong wala. Madalas, sila po ng kanya mga guro ang nagbabayad ng tubig, ng kuryente. Yun po yung mga panahon na siya ay naroroon na. At syempre po, yan po yung kanya mga ilang guro na nakasama niya diyan. Ang iba po dyan ay naging inaanak pa namin, yung iba. Inaanak dahil sa kasal. Pasensya ka na't ito lang aking mga nakuha. And then, syempre po, yung uniform nila, tingnan niyo po yung uniform. Next, anak. Yan po. Syempre po, kulay blue, motif po namin ang kasal. Syempre. Para po kami naman, masabi namin na ito yung aming inspirasyon. Ano po? Makikita po natin yung kahabag-habag na kalagayan ng kanyang paaralan. And kasabay po nito yung aming desire na siya ay makapasa sa exam. First exam niya po, di ko na matandaan kung kailan. Ayan po. Yan po yung rating niya. Sa likod po yun yung interpretation. Una po niyang exam, ang di niya po alam, ako po yung unang nagkita ng result. Umiiyak na po ako. Hindi pa niya nakikita. Siyempre po ako, tinago ko yung luha ko dahil ang feeling ko, siyempre ang pagkilala ko sa kanya, siya ay mahusay, siya po ay papasa dahil siya ay magaling. Ano po? Yung gano'n yung trust ko sa kanyang kakayanan. Papasa ito ng Panginoon. Sad to say po, hindi po siya nakapasa. Yung una po niyang take,
Yung una po ay masakit, pero madali pong nawala, natanggap. Sabi ko, dahil kulang ka sa review, hindi ka nakapasa. Naunawaan ko po yun dahil kung makikilala niyo po siya ng personal, siya po yung di nagpapahinga. Ang ikagagalit niya po, ko po sa kanya ay dahil hindi siya marunong magpahinga. Naranasan niya po na magtanim sa school. Di ko nga po alam kung siya yung school head doon o magsasaka. Uwi po siyang puro mancha yung pantalon. Minsan po ay kargador, layason, at mga gawain na hindi nakikita ng kanyang co-teachers. At ako po yung minsan dumaraing, wala na bang pwedeng gumawa? Siya yung messenger, basta lahat po siya, dahil siya lang po ang nag-iisang lalaki. And then, pangalawa pong exam, ayan, nag-review po siya dyan. Nagre-review po siya kapag siya po ay araw po ng Sabado, pero ang makikita niyo po yung araw, medyo sumala. Yan po ay failed. Failed po yung pangalawa niyang exam. Siyempre po, masakit dahil alam niyo po yung sakit sa isang asawa. Kung nasasaktan po yung ating asawa na bibigo, diga po, triple sa atin na hindi natin maipakita. Yan, no, nilaka na ng aking anak. Failed po yan. And then sabi ko sa kanya, exam uli. 1,000 lang naman ang bayad mo. So bilang pang-alo, ito po mga panahon ito, hindi ko po siya ipag-pray talaga. Hindi po ako nagpapakita na hawakan ko siya, ipag-pray ko siya. Pero lingit po sa kaalaman niya, pinag-pray ko po siya yung pagmaga kong nagigising. Lalo na pag malapit na yung exam niya. Kasabay po nito yung pagliligalig ko sa kanya na mag-aral ka naman. Halika, re-reviewin kita. Hanggang sa mag-e-exam po siya, kahit 1 linggo, wala po siyang pahinga. Ang nire-request ko, kahit 1 linggo, magpahinga ka, 1 araw bago ka mag-exam. Pero dahil po siya ay faithful po sa kanyang gawain, faithful po siya sa kanyang tungkulin bilang puno ng paaralan. And alam niyo po, faithful din po siyang uma-attend ng church, kahit po siya ay nilalagnat. Totoo po yun. Ako po nakakailam kung kailan siya may lagnat, may sakit. Kasi papagini po ko siya dyan, may lagnat ka pala. So, pero hindi po siya uma-absent. Kahit po sa prayer meeting, rain or shine, siya po yung uma-attend, ako po yung nasa amin. Kasi po ako yung mas weak yung katawan at ako yung mas stress sa dami ko pang gawain. Pero never po siyang nagreklamo. Sa kwento pong yan, marami po rin siyang guro na natulungan. The rest po ay, yung iba po yung nagpasalamat, yung iba po yung, sad to say, nakalimot. Ako po yung nagko-compute. Ako po yung, siya po kasi hindi marunong, magsalita ng masakit sa kapwa niya, yung maghanap. Ako yung, hindi man lang ganyan, ang dami kong paghanap. Kasi po, tuwing lalabas yung result ng exam niya, ito pong padalwa, nandun ako nagtatanong sa Lord, Lord, hindi po ba deserve ng aking asawang makapasa na? Tapos po, one time nagkwentuhan kami, sabi niya, hindi ako lulusong hanggat hindi pa maganda ang malimatok. Sabi ko, ang prayer ko, makapasa ka na, ikaw pala yung prayer mo, ay hindi ka pa lulusong. Sabi ko sa niya, bawiin mo na. Bawiin mo, please, bawiin mo na. Kasi po, may power po sa ating mga sinasabi. Ang declaration ko po, siya'y makakapasa. Siya po naman ay maraming pag-aalinlangan. Ang una niyang pag-aalinlangan, maliliit pa ang ating mga anak. Paano pag dinala ko sa tingloy? Takot po ito sa tubig. Pangalawa po, sa lubo. Hindi ako araw-araw uuwi. Dami po siyang worries and yung nagulat ako na magkalaban pala yung aming prayer. Ang kanya, hindi siya lulusong hanggat hindi maganda ang Apolinaryo. Ako naman po, gusto ko na siyang makapasa para po siya makaalis na doon. Bakit po? Tuwi pong may bagyo, nag-aalala po ako dahil mahirap po ang daan papuntang Malimatok. Ang motor niya po daw ay binubuhat ng estudyante para lang mailiban sa Agbang. So, naroon po yung aking pag-aalala. Hindi po siya mahilig mag-text, mag-update dahil sa kabisihan ng kanyang ginagawa. Isa lang po ang hiling ko sa kanya, pag umulan, mag-chat ka sa akin kung nasaan ka na o nasa school. Yun lang, wala nang bang kumain ka na, mag-I love you, wala na, okay na. Siya po kasi rain or shine, bumabagyo, pag tila po ng ulan, yung faithfulness niya sa Lord, sa kanyang tungkulin, siya po ay pagtilang pagtila, paahon na po siya ng Apolinaryo. Sabi ko, talagang yung tungkulin, wala pong nakakakita sa kanya.
kami lang pong pamilya niya nakakaalam how faithful he is sa kanyang trabaho. Sabi po sa Galatians 6 verse 4, pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done, and you won't need to compare yourself to anyone else, for we are each responsible for our own conduct. So ayan po, nangyari po yung lindol. Alala niyo po nung lumindol, yung pong building naman na pinagawa. Hindi ko alam kung saan galing ang budget. Nung pong lumindol, hindi ko po na-expect na uwi siyang umiiyak. Sira po yung building. Ilang milyon yun po yun. Lusot po yung kamay niyo dun sa building, sa dingding. Sirang-sira po at hindi na po magagamit. Pero dahil po sa kanyang pagsusumikap, muli pong naiayos yung paaralan, naipaayos po uli sa kanya pong pagsusumigasig sa paglapit sa mga politiko, ayan na po yung bagong building. And syempre po, ako po ay lihim na napaproud na hindi ko man sinasabi. Wait lang anak, mabilis. Mabilis. Doon sa padalwa, yung may violet. Yan po. Hindi yan. So next, sumunod po. Dahil nga po, exam uli. May nag-advise po sa akin, sumama ka. Baka ikaw yung swerte. Sabi ko, hindi lalo yan makakapasa. Dahil hotel yun, hindi kami matutulog. Alam nyo na yung joke ko sinabi, baka ikaw na yung makakapag-reason para siya ay makapasa. Bakit nawala? Yan. Kwento ko na lang po. Yan po yung bagong building. Ngayon po ay may dalawa yung buildings. Kung nakikita nyo po, yan po ay blines after po maipagawa. And then, ito na po. Tuloy ko na lang po habang hindi nyo po nakikita yung slide na ano. Muli po siya kukuha ng exam. At dahil po, syempre, gusto ko po siyang makapasa na at yung kasabay niya po na teacher, na head dun po sa isang school, sa Sulo. Pinag-pray ko po silang dalawa and nagtitiwala ako sa Panginoon, napapasa po siya dito. Ito po yung pinakamasakit, yung pong may kasabay, na kayo'y kakilala ninyo, di ba mga students, pasa pasa siya, ikaw hindi. Ito po yung co-teacher ko, school head niya pong ito, school head niya, ang asawa po ay teacher din, co-teacher ko po. So yung dalawang naunang failure niya, nakalimutan ko na yung sakit. Ito po yung pinakamalupit. Umiiyak po kami nung mag-asawa. Nakita ng mama, ba't kayo nag-away-ugay? Hindi ho, mama. Dahil siya po ay, again, it's failed. And hindi po talaga ako nakatulog. Pati po siya, yung buntong hininga niya po, ay susundan ko ng mas malalim pa doon. Buong magdamag po yun, puro buntong hininga. Imagine niyo po yung agony ko. Dahil hindi po rin siya natulog, hindi rin po ako makatulog. Dahil naririnig ko yung lalim. Umiyak po ako, umiyak din siya, pero wala po akong narinig na reklamo. And pagdating po ng kinabukasan, dumating po sila, mga school head, kasunod po yung nakapasa. Nandyan. Siyempre, yung mga co-teachers ko, dati naming co-teacher ito, congrats. Ano yung pakiramdam ko bilang asawa na, tapos bigla siyang pasok. Nagulat ako, nandito pa rin siya, nakangiti siya. Ako malungkot. Pero masaya ako doon sa pumasa, sir, congrats po. Sabi ko, Lord, bakit? Nagtatanong na po ako, bakit Lord? Kulang yung prayer ko. Hindi po ako nanumbat sa Lord. Puro tanong. Bilang asawa po ay kulang pa po. Hindi niyo po nakikita yung kanyang faithfulness sa iyo, sa trabaho niya. Ito po yung, and then ito po yung pinakamalupit na part. Siya po ay kinausap para iwanan po yung item niya sa Anselmo. Dahil po meron ng mga gustong ma-promote. Which is an insult to us. Dahil kanya rin po yun. And then, nagpunta po kami, sinamahan ko po siya sa DO. Ang sabi po doon, yung item yun. Doon lang po kami napayapa. Yung pupuntahan mong school, may mas dapat dong ma-promote. Diintayin lang nila na ikaw ay makapasa.
And then pag uwi namin ng school, may lumapit sa akin, nakikiusap. Pakiusapan ko daw po ang aking asawa na pumayag. Pero ako po, hati yung kalooban ko dahil alam ko po na pag siya po'y lumipat, iiwanan niya po yung item niya. 3 hanggang 4 na guro po ang tataas. And alam niyo po yun, yung pressure sa akin, dahil ako po ang nasa Anselmo, siya po yung nasa Malimatok. Hindi niya po kita yung, di ko alam, yung iba ay nanguuyat o tumatawa. Yes, Antonay, may narinig ako. Kasi alam ko, mahina naman siya sa English. Okay. Di naman po ako mimek. Ayan po siya nakangiti. Ano no? Again, wala po akong narinig na reklamo. Hindi siya nagtanong. Wala po akong, hindi ko maarok yung puso niya. Dahil siya po ay tahimik po siya pagdating sa ganon. Na hindi ko po maunawaan ano yung nasa puso niya. And then, nanatili po siyang, again, faithful po sa kanyang ginagawa. Ayan po yung, na-improve na po yung office na yan. Palakpakan po naman natin. Naka-aircon na po siya dyan. Bago na po ang building. Minsan binubiro ng mga anak, dati, papalamig ka lang doon, ano. May CCTV po din yan. So, syempre po, yung bawat achievements niya, ay ako po'y masaya. Pero, dahil nga po hindi siya makapasa, at yung pong abang na siya ay makapasa, dahil gusto nilang ma-promote. Yung isa nga po'y nagretiro na hindi na na-promote. Dahil ang sabi naman po sa kanya, huwag mong bibitawan, huwag mong ibibigay. So ako po'y nahihiya dahil alam ko maapektuhan yung kanyang pension, yung salary. Ano pong magagawa ko? Ay, yun po ang sabi. Ayan po, kita nyo ang trabaho na yan. Yan po'y farmer, yan po ay layason, yan po ay taga-bili, taga-timpla din ng palamig. Paninda po nila. Isa po maliit na school po iyan dati sa population po. Pagdating po sa kita, wala po silang kita sa kantin. Hindi po katulad namin, pag may bisita, gumagastos kami 20 to 25,000. Saan po galing? Sa kita po ng kantin. Siya po, sariling dukot. Pag po siya may babayaran, sasabi niya, Ning, bumawas ako, ganyan. Hindi ko nga alam, iba doon kung nabayaran na. Tiga po, andun yung kanyang, hindi siya nagre-reklamo, siya po'y masaya. And, bakit po siya nagpatuloy? Alam ko po, ito yung verse niya. Aming timbong verse, sabi po sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Andun po yung patuloy na pag-aalab ng kanyang puso. Do kung mag-worship po siya, hindi po siya yung magaslaw, hindi po siya yung kumakanta ng malakas kasi yung kanyang way of worship. Pero alam ko sa puso niya na lalo siya nagdi-delight sa Panginoon. Kasi po pag ako po ay ayaw mag-church, dahil po masama ang pakilasa ko, alam ko kulang na lang po ako'y buhatin niya. Pero minsan din na po, sinasabi ko, hindi ko kaya. Ikaw ang mag-church, iinom ako ng gamot. Pero siya po, kahit, alam yun, paulit-ulit siyang nabibigo, patuloy siya naging tapat sa Panginoon. And ito na po yung kanyang covered court. Tingnan po natin. Palakpakan po natin dito ang Lord. Ito na po yan. Maganda na ano pa. Sa kanya pong pagsusumikap, yan po na yung labas ng paaralan. Kahit po siya ay nabibigo, patuloy po yung kanyang pag-function as school head. Faithfully niya pong tinutupad lahat ng kanyang tungkulin. So, yan po ang kanilang computer room. Kompleto po yan. Lahat po yan ay sa kanyang pagsusumigasig. Kahit gabi na po siya na uwi. Kaya minsan po nasabihan ko, pakasalan mo na kaya ang school. Tunay po, alam niya po na ako ay naghahanap. Dahil sabi ko, wala ka ng panahon sa iyong sarili, lalo na sa akin. Pero po yun ay pag-unawa. Totoo po yun, dahil sobra po siyang busy. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, pwede po kayong pumunta diyan para po kayo magpa-picture. Sa aking mga anak, that is a legacy na makikita natin. For your information po, 11 years na po siyang school head doon. Nagtatrabaho ng sweldo ay katulad nung ibang head sa amin na mas komportable sa kalagayan. Honestly po, hindi po mawala sa akin yung comparison. Tatanong ako, pag nakita ko po yung mga, alam niyo na, yung mga nasa posisyon, same salary with him, I try to compare. Sabi ko, sarap buhay. Wow, pakape-kape lang. Tapos maalala ko po yung aking asawa, siya po ay walang
Hindi po provided ng school yung lunch niya. Sa amin po provided. May load, may allowance. Pag may babayarang seminar, kukuha lang po sa kita ng kantin. Siya po, sariling dukot. At doon po, ni isang beses, hindi po siya nagreklamo. Ako yung, sabi, babayad ka na naman, kailan mo yun ibabalik, yung ganyan. Pero yan po yung dalawang building, ano po, We Love AMNHS. Mas maganda po yan sa personal. And then, again, dumating po yung pandemic, nagkaroon ng online exam. Sa isip ko po, yes, may chance na ako para diktahan siya ng sagot. Behind my isip talaga po. Kasi one time sinabihan niya ako, ikaw na yung mag-exam. Sabi ko, bakit ako? Ayoko mahawak ng school. Hindi ko kaya yung ginagawa mo. Kasi pag po ikaw ay school head, hawak niyo yung buong school. Mga magulang, mga guro, bata, buo po yun. Eh ako sa kakayanan ko, estudyante ko pa nga lang, hirap na ako yung isang oras para makuha yung attention nila. Then after an hour, lilipat uli ako. Ako po struggle na doon. Tapos sasabihin mo, exam ako. Pero sa isip ko, pag ikaw ay ako'y nakapasa, paano ka? Hindi ka pa napasa. Ayoko maramdaman mo yung shame na ako'y nakapasa. Pero wala po talaga akong balak. Ayun po, NQuest po yan, National Qualifying Examination for School Head. Siyempre po, pray po kami. Ito po yung first time, listen mga anak, first time namin nag-pray bilang mag-anak. Siyempre po, pailan na to? Paapat na eh. Alam niyo yung pressure sa school, sa mga kasama guro, exam daw si Dennis, ano? Oo. Ay, nagre-review ka. Sagot kayo, oo naman. Dito po talaga ako nag-triple ng, hindi ko po ma-explain yung iyak, luha, na sinasabi, Lord, kailan mo ipapasahing asawa? Lord, remember my husband. Yun po yung prayer ko, na ako po yung naniniwala sa panalangin na nakaluhod. Alam niyo po, lahat ng prayer ko, para sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, ay effective po doon sa luhod. Pero hindi ko po sinabi na lahat po tayo luluhod pag nagpipray. Kahit po anong posisyon natin, kung tayo po ay nakaupo, nasan man tayo, nasa jeep, nagdadrive, pa saan ka ga? Ayan, napahina sa sinasabi. Siguro po yung nakukulangan, are. Alam nyo pa, pag siya'y pinaimik nyo, tunay po yun. One day is not enough. Ako po yung nagsasummarize. Ito po na yung gumigising ako ng madaling araw na, Lord, please, last exam na po. Ano man po yung kasalanan namin, kasalanan ko, Lord, pinapatawad ko na din yung kagalit ko, ipasa mo na lamang. Please po, totoo po yun. Pero may alin na, pero hindi ko pa po kaya, Lord, kausapin. Pero sige na, Lord, ipasa mo lang. Bati na kami. Nandun po yung aking, kaya po ako'y thankful sa pandemic. Marami pong tinurang Panginoon, forgiveness, pagpipray, na talagang Lord, lahat na ay panalangin. And then po, ayan na, nasa school po ako, sabay-sabay po kaming kakain, balita, ugong na yung balita, uy, lumabas na daw result. Siyempre ako na po ulit, patay. Ano na naman po result nito? Then, hindi po nila alam na nagbukas na ako ng laptop. Alam nila kumakain ako at nagsusulat. Pero yung mata ko nandun, kabado na po ako. Lord, ito na. Guro naman, Lord, pasado na aking asawa. Nag-pray na po kaming mag-anak. May promise ako sa Lord, ipupurgive ko na talaga. Lord, ipasa mo lang po aking asawa. May kapalit ano po? Kasamaan. Kasi po inaano ko, Lord, bakit hindi mo siya pasa? Kasalanan ko? May kasalanan siya? Ano pa po ang kulang? Kailan po siya magiging deserving, the word deserving, doon sa pwesto niya. Imagine niyo po, ang kanya pong salary ay kapantay lang ng nasa aming school. And talagang hindi ko po yun malubos maisip na yung pagod at hirap niya bilang school head ay hindi po natutumbasan ng kanyang salary. Sa akin po'y masakit yun dahil ako nakakakita ng kanyang pagod. And sabi ko ay, yung pong sa tunay po, hindi ko po siya nadiktahan. Masama po talaga ang balak ko. Tunay po ako.
Sabi kay mga anak, exam ng daddy, online. Yung mga libro, parang bala ko talagang diktahan. Tunay po yun. Mag-google ako, sabihin mo sa akin ng tanong, hahanapin ko. Yun po ang masama kong plano. Pero nung sinabi niya, Ining, laptop, tapos bawal daw umibo ang bibig. Bawal umibo ang bibig habang na-exam. Bawal kumurap, bawal umihi. Bawal maingay. Dapat daw bago magsimula ay ang camera iikot sa buong kwarto. Patay. Ano nang chance natin? Paano ko siya tuturuan ng sagot? Ang bala ko po talaga, isulat niya ang tanong sa pentel pen, yung papel malaki, igagayaan niya sa akin. Tapos ako na may aking Google, isusulat ko po yung sagot. Si Dave po ay palilibanin ko na, tutulungan na natin, Daddy. Tunay po yun. Si Dave naman, may masama ding balak. Sabi, Daddy, ako na kaya ang umexam. Magkamukha naman tayo eh. Hari ko sa camera. Alam niyo po yun, out of the, na po yun eh, desperation na. Gagawin ko na talaga, Lord, bago na ako maghingi ng forgiveness sa iyo. Ayan po, ito na po yung result. May 3 pong category, A, B, C. So excited. Ay, sabi po, masa si gayon. Kada lahat ng pumasa, sinasabi nila sa akin, may cubicle po kami doon. Sabi, ala, hindi ko makita ang pangalan na yung asawa. Tapos, ayan na, laglag na po liyan luha ko. Lord, ang pakiusap ko sa iyo, last exam na po. Ba't wala sa A? Hindi yan. Yun ang masaklap. Ano mo yung Dennis? Nakita ko yung Dennis. Ito na. Gutierrez. Wala pa din. Lord, A. Sabi ko, ano yung A? Dahil wala po ang idea. A. Sabi ko, what? Wala. Nahanap ko na po lahat ng region. Mga anak na mag-exam, ito yung pinakamasakit. Pag kayo umexam, brinouse nyo, wala yung pangalan, talagang iiyak kayo. Pero pag nandun ang inyong pangalan, ang inyong atungal sa tuwa, gayon kasaya. So sabi ko, wala. Ayan po, umiyak na ako. Yung iba ay tingin ko'y naawa. Yung iba ay may sinasabi, siguro, kulang pa siya. Yan, ngayon po, siya po ay nasa category B. Tinawagan ko po siya, Ining, wala ako eh. Oo nga. Pero, tigip po ako ng luha. Hindi na po talaga ako nakakain. Alam niyo po yung doble yung pressure. Dahil alam ko po na marami na namang umaasa na siya yung makapasa. Siyempre po, naunawaan ko na matagal na silang nag-iintay. Na siya naman po ay ma-promote. Siya po ay, sige, ano kang number mo? Category B ako. 10, 54, 8. Hindi ka pasado. Okay, gagawin. Pero po, nakapasa po din yung kasi yung kasabay. At saka po yung aming kakilala na school head. Binati ko, maluwag ba? Alam niyo, bago ako mag-congrats, parang hinahirapan ako mag-congrats, Lord, ngayon. Hindi ko sila kayang i-chat. Pero syempre, out of humility, chinat ko, ma'am, congrats po, congrats. Ano pong ginamit yung reviewer? Pinaghingi ko po na hindi niya alam. May kopya ako ng reviewer. And then, hindi na lang po siya, ano pong gagawin? Sabi ko ay, lag niya sabi, may magandang inilalaan sa akin ng Panginoon. Ano pa kaya doon? Pa-apat na, Lord! Ako po yung nagbibilang. And then may mga comment po na kami narinig na wala pa naman pinapasahan. One time po ayaw niyang mag-long sleeve. Kasi dati gusto niya long sleeve dahil siya po yung maitim daw. One time sabi, ba't ayaw mo na mag-long sleeve? Kaganda. Wala pa naman akong pinapasahan. Saka na ako maglolong sleeve pag ako'y pasa na. So, siyempre po, kita ko na yung desperation na hindi na, yung confidence niya unti-unting siguro bumababa. Hindi po ako sigurado. Pero po ako talaga nagdududo na. Sabi nung kanta, your goodness is running over me. Lord, kailan magiging totoo yung kantang yun sa amin? And then last October po, nag-post po ako. Salamat po dahil dininig niyo na yung prayer ko sa aking mga kapatid. Ang sagot po doon ay, kailan po kaya yun sa amin? Kasi meron po kami 2 pinagpipray. Then tinanong ko siya, ano talagang gusto mo? Anong salary grade ang gusto mo? Anong plano mo? Dahil baka magkaiba na naman tayo. Sinabi niya po yung gusto niya, gusto ko munang mag-salary grade 19 bago maging 24. So naunawaan po natin niya yun. Kasi po alam niya po nagwo-worry ako. One time po out of desperation, dahil hindi nga po siya nag-aaral. Wala po siyang time.
mag-aral, magpahinga. Siya po yung tatawagin ko sa sagingan na hindi man amin, ay kanya pong nililinis. Hindi yan atin! Umuwi ka na dito! Dilim na po. Talagang sisigaw, hindi ka uuwi, hindi ka nagre-review, Sabado na naman. Ayun po. One time po may sinabi ko, pag talaga hindi ka pa nakapasa, mag-abroad na talaga ako, magsawa ka. Pag po gano'n, natahimik na siya. The worst na ayaw niya marinig, ay ako yung aalis. Ayan po, nandiyan si Brother Jampol. Andiyan siya yung engineer. And then, kahit po gano'n ang result, siya po yung nagpatuloy. Sabi niya, exam daw po ulit siya. Yan po yung office niya. Kita niyo ga po yung kulay. Motive pa din po namin yan. Aqua blue upuan. Napakaganda po ng kanyang opisina. Parang principal for dede. Pero proud po siya, yan po sa gabi. Kung kayo po yung maliligaw, silipin niyo po yung school. Makikita niyo po dyan ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay, pagiging tapat niya sa kanyang tungkulin. Pero ang tanong, category B po siya. Wala po uli. Sablay po tayo. And then, basahin po natin Hebrews 4 verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Then, na-remember ko po, yung teaching ni Pastor, may notes po ako. Ito po yung nag-mark sa akin. Preaching po, August 8, 2021. Tinuro niyo pa about option or no options. Kami po ay nasa time na wala ng option. Hindi namin alam kung kailan siya papasa. Yung pangako po na siya ay matatanggap sa kanyang ina-applyan, ay hindi po namin alam. Dalawa po kasi yung gusto niya, makapasa, matanggap sa pwestong gusto niya pa. Dalawang gusto mo, Daddy, kaya siguro ang Lord nalilito dyan, Option. Sabi dyan ni Pastor, defined to be something taken as an alternative, different pathways to the same destination. Tapos may sinunod na prinash niyang media team, no options can become a divine opportunity. Hinanap ko po talaga yan. Bignaos ko yung mga notebook ko, diba, Ate Beb, may sinend din ako sa kanya. Sabi ko, Lord, nandun na po kami sa no option. The pressure para isauli niya yung kanyang item mas mataas. Bakit po? One time po, umuwi siya na masama po ang loob niya. Ito yung pinakamasama ang loob niya pag umuwi. And syempre, as usual, ako po yung absorber ng kanyang desperation, yung lungkot, yung saya. Ang saya, walang ubos yung kwento. Pero po pag masama ang loob niya, kaunti lang po. Malalim. Ang kanyang kwento ay iniharap daw po siya na mga matataas sa division office during their seminar of Mancom. Kasama ng aming principal, ng district supervisor, asking him to return na naman. Ito po'y mas mabigat dahil po kaharap na po yung mga taga-division office. At habang kinukwento niya po yun, sinabi niya yung possible na kung sinong humihingi. So, syempre ako po mamasama ang loob. Awa po ako sa kanya kasi yung shame. Ko, Lord, bakit niya naranasan yung ganong shame? Deserve niya po ba yun? Nasa kalagitnaan ng maraming nagseseminar sa isang tabi, akala niya kakain, kaya siya niyaya. Niyaya siya sa harapan pa para lang po hingin na ibalik niya yung item sa ansel mo para may ma-promote na, tapos ipanghihiram daw po siya ng item sa ibang bayan. And habang kinukwento niyo, umiiyak po ako. Honestly po, hindi po ulit ako nakatulog. Galit talaga. Lord, galit ako. Kung pwede lang i-chat ko, tawagan ko. Bakit? Ang term ko, hindi ka na ba makahintay sa panahon mo? At pipilitin mo ang aking asawang isauli. And that morning, dahil kahit po malawak yung aming pinagpaparkyan ko mo, dahil po ako'y walang tulog at masama ang loob, nagkagasgas pa ang sasakyan. Pagtingin ko, lalo po akong atungal. Hindi na nga nakakatulog. Tapos ganun pa yung aking asawa. Dinamdam ko po yun. Kung siya'y nagdamdam, triple po sa akin. Kasi na-imagine ko yung oras na siya ay parang kinigisa na, uy, isauli mo na, Dennis, at ikaw ipanghihiram ko. Kaganda po ng promise sa kanya. Hanap ka namin ng item mo sa ibang bayan. Alam mo po yung feeling na ikaw ay pressure. Nasa pakiramdam ko po yun, ako'y wala sa tabi niya, tapos ano yung naramdaman niya?
And after that na sinabihin sa akin, ako na po yung nasa akin na yung bigat. Siya po ay tahimik lang. Hindi ko po alam uli kung ano dumadaloy sa puso niya. And then, nung umaga po, pasok ko sa school, habang nagdadrive po ako pahit luha, hindi ko makita ang daan. Lord, ba't ganon? Bakit ganon yung injustice? Hindi niya deserve yun. Bakit, Lord, ganon? Di ba ang tanong ko sa iyo? Ang sabi ko sa iyo, Lord, please, last exam na po ng aking asawa. Bakit po hindi uli? Tapos ngayon, pressure nila na ibalik mo na. Hindi ko po kinausap yung tao na nagpilit. Hindi ko po kaya. Takot po ako na baka po masabi ko ay mas masakit pa sa nasa isip ko. Baka po lahat ng nariritong gusto ko sabihin, masabi ko, mahirap pong bawiin yun. Diga po. Amen po ba doon? Kaya po, careful po ako. Tapos tinanong ko lang yung co-teacher ko, valid ba yung nararamdaman ko na maghinanakit? Sinabi ko, bakit? Tapos kinuwento ko. Tapos lalo po ako ginatungan. Ay, oo nga. Ay, kainaman naman kapal ng face. Sabi, the word, ang kapal lang. Yun din ang gusto kong sabihin sa kanya eh. Hindi ko lang masabi. Ay, siya ako magsasabi. Gusto mo kayo kausapin ko. Mga ganon. Simpatiya po yung nasa akin. Hindi na po ako nag-open up sa marami. Pinipili ko lang yung alam kong mapapagkatiwalaan. Remember that, mga anak. Na alam kong hindi magugulo yung relasyon. Pero po pagkasalubong ko, alam yung pakiramdam? Pag masama yung loob, hindi ko alam paano ko iiwas. Ayan, umiiwas po talaga ako. Kasi ayaw ko pong i-confront. Wala po ako sa posisyon niya. Hindi po ako ang dapat magalit sa kanya. Dapat po yung aking asawa. Pero sabi niya lang, may panahon din para sa akin. And then nung pong 29, ang akin pong na-receive sa Lord ay ibang kwento. Magkukwento ka ng kabutihan ko. Sabi ko, anong kaya doon, Lord? Matagal pa ang exam na ngayong asawa. Eto na, sabi ko, mag-aaral ka, magre-revisander ka. Siguro, alam ko na, pe-pressure siya, mas higit po sa akin. And then, sabi ko, tandaan niyo po yung prayer ko noong January. Yun po isinulat ko. Pero ako po ay nag-i-script ng kwento. Hindi ko alam kung ano yun. Pero ang natatandaan ko po ay yung prayer ko, bigla ko naalala. Ang prayer ko po nung bago siya exam ng online na may masama nga po akong balak, ang prayer ko po, Lord, kung sino man po ang nasa department, it's specific, alam niyo po yung prayer na hindi niyo po mailabas sa bibig. Nandito lang. Iyak lang po ako ng iyak, pero nasa isip ko, mabago po yung sistema ng DepEd sa pag-exam. Lord, sana po hindi na lang exam. Puntahan po nila ang school niya para makita nila. Parang ganun. Sana po may magbisita, may bumisita naman. Hindi naman po sila yung nasa ganun department. Yun po yung prayer ko, change the system. Change the process, yung pagpili. Yun po yung naririnig ko, Lord, itouch nyo po yun. With gnashing of teeth po yun. Hindi po simpleng, Lord, yung pabebeng prayer. Ito po talaga, Lord, seryoso na ako. Lahat-lahat. Yung sinabi ko po kanina, yung ini-ask ko pong forgiveness. Dahil naniniwala din po ako na minsan yung mga prayer natin na hindi dinidinig ng Lord, possible na meron pa siyang tinuturo sa atin. Di po ba? Amen po doon? May mga panalangin po tayo na malabo. Sabi ko, Lord, yes or no? Papasa pa po siya? O hindi na po talaga. Ano mangyayari sa akin? Hanggang kailan po mag-iintay din yung mga kasamahan ko para makapasa? Makapasa siya at sila naman po ay ma-promote din. Naunawaan ko naman po yung sitwasyon niya. And then, the Lord is good. Napakabuti po ng Panginoon. Hindi ko po nakita yung word na past. Kasi ang nasa isip ko, past, the way ko nakita sa pangalan ng iba. Kung paano po ako nakapasa noon, nakalagay po, list of pastors, wala po yun. Pero po, nung, Diyos po yung mabuti, ginawa niya po, isinabay niya po yung mabuting kwento, yung good reports niya, yung surprise niya sa akin. Personally po, alam ng Lord, gusto ko ng surprise. Kahit po siya, wag mo sabihin yung plano mo, ayoko noon. Gusto ko surprise, yung magugulat na lang ako. Opening po ng McDo, January 25. The Lord is good. Sinakto niya doon sa petsa na hindi ko makakalimutan. January, tama ba ako? 25? Nag-post po ako, nakita niya na nasa McDo po kami.
Tapos sumunod siya, medyo sabi ko, bakit nandun yun? Wala siyang habang nagdadrive po, ang daddy! Sabi niya gano'n, ay anak. Ba't siya nasa McDo? Sinong katagpo niya doon? Sa isip ko. Ayan, ito po yung, wait lang anak. Sabi niya po sa akin, tumawag po siya habang na-drive. Ining, nasan kayo? Sabi ko, nasa McDo. Nakaalis na kami ng McDo. Pasaan ka? Yung isa ko pong anak ay bumaba. Sabi niya, babalik ako ng McDo. Kakainaman, galing ka na doon. Maghapon. Bumaba po siya at sumakay sa kanyang daddy. Pinipilit niya pong kumain sila sa loob. Ang sabi ng aking asawa, hindi ako kakain. Ako'y uuwi. May good news ako sa mami. Wow, good news. Una kong isip, sorry dada, merong nag-abot ng cash. Sino kaya doon? Kasi po siya, to be honest po, lahat po ng biyayang natatanggap niya nakasobre. Bago niya po buksan, ako unang magbubukas. Sige, Lord, thank you. May blessing po kami. Nagte-thank you na ako. Siguro, magkano kaya naman nun? 10,000. Mukhang pera talaga. Kasi po, yung sabi niya, good news. Tapos pagbaba, ano yung good news? Inaantay ko po iabot yung sobre. Ano po lang, inaabot. abang na yung kamay. Ano yung kamay? Wala. Inabot niya kung ano yung gamit niya. Ning, ako may good news sa iyo. Ano yun? Ay, basahin mo, are. Basahin po natin. Good news. Ang mga category B po ay dinanid kumuha ng enquest. Since nakatapos na po kayo, hindi ko po yung natapos, basahin. Umiyak na po ako ng umiyak. Totoo ga ito? Totoo? Hindi ka na-exam. Hindi po siya makaimik. Ang ginawa niya, kinuha niya yung telepono, pinatawagan po niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po siya, sinagot po ba yung prayer ko na last exam na? Yes. Nabago po ba yung sistema? Yes. And until now, habang po pine-prepare ko ito, hindi po talaga ako makapaniwala. It's a miracle. Kung hindi ka madamot, Daddy, category B ka, buti na lang. Kung lalong ako talagang baka ako ma-depress na. Tapos po, pinatawagan niya nga po yung kanyang nakapasa na category B. Ma'am, seryoso po kayo? Pwede na po ako mag-post? Pwede na po ako mag-celebrate? Sabi, oo ma'am. Ang ma'am na po ang nag-announce, yung pong Ma'am Evelyn dyan, siya po yung head sa division po na naghahawak po sa lahat ng examiner. Alam niyo po yung umiyak ng puso ko. Pasado ka na, nagda-drive po siya. Bibili po kami ng gamot, umiiyak siya. Huwag kang umiyak. Umiyak din po ako. And then, natuwa po kami. Kanino po kami unang nagsumbong kay na pastor? Bibili lang po kami ng gamot. Out of our fullness of joy, pinakamalapit kung pwede namin pagkwentuhan ay sina pastor. Kasi po alam ko na matagal na rin po nilang hinihila, mas masagot ang prayer. So sa mga young people, God is alive. Iba yung kwento, na-confirm po parang lagi kong narinig sa Lord na merong ibang kwento para sa iyong asawa. And it's a different story than the others. The others saw their name as past. Ang kanya mahirap na proseso is painful. There are times na ayaw ko mag-church. Pagkakatapos yung mahulog, ayaw ko mag-church, Lord. Paano ako mag-worship sa iyo? Pero God is good. Salamat po sa worship team kanina songs. Lalo pa akong umiyak. Sumasakit na po yung ulo ko dahil umiiyak pa ako ba nag-worship. Dahil po nung kanta, malapit po sa akin puso ang mga Tagalog song. Ayan po, Daddy, hindi ka na-exam. Ngayon po ay, sayang, wala dito ang inay. Sa aking mother, meron ka ng manugang na malapit na maging principal 1. Salamat po sa Lord. Nataas ang kamay ni Sam. Hindi mo na maririnig, Daddy, sinasabi ng anak ko, galingan mo naman, Daddy. Mag-aral ka naman. Anong ga? Mahirap ga ang exam. Never mo na yung maririnig. Sa aming ninong sa kasal, ninang, meron po kayong inaanak na principal 1. Hindi pa naman po siya pumipirma ng appointment. God is good. He is faithful and just. Aking asawa, tinatawagan ko po, naiyakan na ang aking number 1 tagahanga. Ilang araw po to sweet sa akin, wala nang marinig ang good news. Congratulations.
dakilang Diyos. Sa kabatiran po ng mas nakararaming naririto, yung pong kulay at pagkatao ko ay bukas na aklat. Ang ninong sa kasalukuyang panahon, gaya ng kanyang pagkasimba nung nakaraang linggo, ay nakatira sa napakalayong lugar. May Mindoro sila, nasa Pontipino. Pero dahil sa mahal na mahal niya, ang kanyang nag-iisang ina na 101 years old, subalit pumanaw at hanggang ngayon nakahimlay sa tahanan namin sa Australia, sa bahay ng ninang. Pero dahil mahal niyang Panginoon, alam niyo mga bata, mga kabataan, sinabi ko nga kay pastor ako yung edad na nag-teenager naman at nagbinata, pero hindi marunong humalik. Kasi nung ikasal na kami at sabi ni Pastor Obe, halik naman ikaw. Sabi naman ng asawa ko, halik na. At sinasabi na ng pastor, doon sa crisis dancer, halik ka na. Edad 29 years old. Hindi naman marunong manligaw, yung naman kulay na ito, sabi nga, no? Pero huwag kayo magmadali, huwag kayo magbalais. Tandaan ninyo mga kabataan, para sa inyo. Kaya ako sinasabi sa inyo ito, bagaman ang ninong at ninang ay nagluluksa, no? Pero pinili niya ang tahanan ng Panginoon. Sila ay born again Christian. Matagal na panahong nakakilala sa Panginoon. At sa lahi namin sa Australia, sa pinakamainam na lahi at sa buong inam ng kamag-anak, ito yung nagdurugo ang puso. Subalit kailan may hindi dumaing at nagreklamo. Bakit? Yang kalatas, lahat ng inihalay ng asawa kong lahat ng mga failures. Sa dami ang itinuro ni pastor na huwag nang alalahanin pa ni sa panaginip ang lahat ng kabiguan. Dahil kung saan ka dinala ng Panginoon, dun sa mga bagong pag-akbang, naroon ang kasagutan. Alam niyo mga kasama, mga kapatid, ninang, ninong, nung umpisang ako'y magsabing, inay na nasa Italy, ako po'y mag-aasawa. Ano, nakabuntis ka? Hindi nga po ni marunong humawak dahil pinangangalagaan ko at pinahalagaan ko ang pagkatao at dangal at respeto. Kasi ako man, sa dami ng pinag-aralan, ang isang dalagat binatang nadampian ng kamay, tumindig ang balahibo, naakit na antig, doon na. At doon pa sa sinihan ay hindi nga ako marunong pumasok sa dilim na yan ng kalawakan ng sandaigdigan. Mga kabataan, ang isang kaharap ninyo ay talagang nung unang panahon mo hindi matitinag, hindi madudurog ang pusong makakilala sa Panginoon. Dahil ang isang kagaya po sa Australia nga po, sabi nga ng marami, sa bata mong edad, kasama ka ng mga matatanda sa sinaunang panahon, nabasa ka ng pasyon, madaling araw ka sumisimba, hindi ka takot sa aso, talagang sama ka sa lahat ng orasyon, sa lahat ng uni ng mga padasal, lahat ng matatanda sa una, kasama ka, school, bahay, simbahan ng unang panahon. Subalit, sa takdang oras na tinawag yung pangalan ko sa Church ng Jesus Flock, kayong lahat ay saksi sa panalangin daladala ng puso namin sa kasalukuyan. Ang tagumpay, si Brother Tim, nung pangalawa kong exam, talagang nanalangit umasa. Ang buong kongregasyong ito'y umaasa. Ang spotlight nakatutok. Spotlight syndrome. Gaano mang kainam ang iyong pinag-aralan, babalik at babalik dito pa rin sa salita ng Diyos, sa pundasyong ito. Sa sinabi pong patutoong napakarami, napakainam na ginawang kabutihan ng Diyos. Sagrado Katoliko po ang lahat ng lahi namin, maliban sa ninong at ninang. Nung dumaing ako sa inay ko, sadyang hindi ko ayaw kong iangat ang sarili ko. Inay, ako po'y magpapakasal, subalit hindi po sa Roman Catholic Church. Ganon kalaking pagguho sa mga tiyahin, hindi sa inay, kasi mahal ako ng inay. Kasi hindi naman sa pagbubuhat talaga ng sariling bangko, hindi ako ang panganay. Subalit, lahat ng kanyang pagdurugo ng puso since 1984 na siya'y mag-Italy. Ang isang kagaya kong sunod sa panganay, katuwang sa pag-handle sa pamilya. Hanggang sa oras na ito, anumang usapin, suliranin pampamilya sa mga tiyahin. Alam niyo, ang Lord ay mabuti. Sapagkat, doon sa pinakamasidhing suliranin ng pamilya namin sa Australia, sa Quezon, sa Mindoro, sa lahat ng usapin, kumilos ang Panginoon. Alam niyo po, nung dumako ang ninong at ninang, ang aking mga tiyahin po, sinamahan namin, Dennis,
Dadako tayo sa lola. Buhay pa nung oras na yon. Yun ay may mga hidwaan at sigalot. Subalit kami ang kinakasangkapan ng Panginoon. Samahan mo kami. Dadako tayo sa mga tiya, ninungdoy mo. Ang anumang sigalot at suliraning mabigat, ang anumang tigas ng panga at galit at hinanakit, tampo. Subalit dahil buhay ang Diyos na nagpapatotoo, nagniningning sa ating mga mukha, ang Diyos ang napaparangalan. Ngayon po hanggang sa oras na ito, ninong at ninang, kayo po ang makakapagpatotoo kung gaano kabuting kumilos ang Panginoon. Sa lahat ng hidwaang malalaki sa pamilya. Kasi noong unang panahon, hindi uso ang hidwaan ganyang kalalalim. Dahil hindi pa uso ang Roma, Italia, ang mga salapi, ang nagniningning ng mga gold at mga kung anumang karamdamang nananalitay sa ating mga ugat. Subalit, kapag ninais ng Panginoon, kapag ginusto ng Panginoon, magaganap ito. Alam nyo, ang sarap sa puso na ikaw, sa katawan mo'y maging bahagi na ikapagkakasundo ng kapwa. At lagi kong ninunoy-noy at nininilay sa sarili namin. Kayong lahat po, mga kapatid, ang bahagi kung ano man ang nararanasan sa kasalukuyan. Nasambit ng aking asawa na sa kabila ng lahat ng pagdarahop, lahat ng pangulila, lahat ng pagkabigo. Subalit, sa puso, ang puso po natin ang tinatanong, gaano ka kahanda sa Panginoon? Kasi noong mga panahong iyan, marahil hindi ka pa talaga para riyan. Kasi ang daming itinuturo ng ating pastor na tayo may sarili-sarili nating kalsada. Ngayon, kung ikay makikipag-unahan doon sa iba, patuloy kang susugatan. Kasi kung ikukumpara mo yung sarili ko sa iba na nakakapasa ang mga kumpare ko kaibigan, ito ang mabuti ang balita para sa inyo mga kapatid. Sa isang ordinaryong maliit na talbata, laging nasa unahan ng pila hanggang kolehiyo, laging pinakamunsik, pinakamaliit. Maitim dahil talagang laging nakababad sa bilad ng haring araw. Subalit, nung tumunto nga po dito sa Paaralang Anselmo, talaga pong mahirap. No? Taglay ko nga yung sinaunang katuruan. Kung ano raw ang pinagsimulay hanggang sa magwakas ay yan ang iyong pinaniniwalaan. Subalit yung puso ko po, kailangan kong maglingkod sa Diyos. Nabibigo man ako, magpatuloy ako. Alam nyo, habang ako'y nagtuturo sa Anselmo, maraming mga patotoong eskwelang naririto. Hindi sila dun sa libro, academic books. Ang buhay na tinatalakay ko ay buhay ng Panginoon. Sila'y umaagos, dumadaloy ang luha, kung gaano kalalim ang hinagpis sa bawat pamilyang kinalululanan natin sa kasalukuyan. Kasi napakahirap pumili ng pamilyang kabibilangan. Subalit kung kasama mo ang Panginoon, doon mga kapatid, magtiwala lang sa Diyos. Kasi ang lahat ng ibabato ng kaaway sa iyo, hindi ka nga makapasa. Pero bakit ikaw ang magpipray sa lahat ng mapopromote ng pinakamataas sa buong lalawigan, sa buong kapuluan? Si Sir Dennis, bakit ikaw ang magpipray sa kanila at ikaw ang magluluklok? Sila'y bagong promote na Principal 1, Principal 4, Education Supervisor. Dalawang sunod, mga kapatid sa bayan ng Mabining, mananampalataya. Born again Christian ang ating public schools district supervisor. Sa katauhan ni Ma'am Magdalena Marsigan and now Dr. Luisito Cantos. And then sa lahat ng gathering, sa Kagawaran, sa Lubo, sa Tingloy, sa lahat, sa Santa Rosa. Anong sabi? Sir Dennis, pangunahan mo nga kami sa panalangin. Nung una pa man mga kapatid, winawagayway na ang salita ng Diyos kasi sa tuwing may training, ang kanilang inaawit at ipinaplash ay ating songs. Awit ng Panginoon ang mananampalataya. At ako man ay, bakit kaya sa ulo lahat ng Sir Dennis ang inaawit? Ay kami hindi makasaulo. Bakit? Awit po namin yan, anak ng Diyos. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Alam nyo, hindi lang dito sa bayan ng Mabini. No? Kaya bagaman nga ako'y nabigo, napakainam, pero hindi ko yung sinusundan. Ito po mga kapatid ang patotoo. Sa inam ng suliranin, hindi lang naman po sa paaralan. Ako, ligayang-ligaya sa aking ginagawa sa paaralan. Anumang paglilingkod, anumang hirap, anumang dukot, anumang lahat. Subalit, may mga problema po tayong hinahawakang pampamilya. Iba't iba po. At ang aming mga idinadalangin, kung sino man pong mga lumuluha, ay tinutupad lang po ng Panginoon. Ang aking bayaw, ang aking hipag, pamilya sa Estrella, sa church na dumanas ng krisis. May kasagutan ang Panginoon. Pero
personal mo, sa sarili ko, hindi pa nga po nadaloy, nadating. Pero sa aklat ng Timothy, paano ka magiging mahusay na leader kung yung sarili mo sambahayan? Hindi ka naman effective, Daddy. Kasi sinusundot-sundot ka lang sa puwit ng iyong anak. Talaga, Daddy, galingan mo naman sa exam. Hindi ka naman makapasa eh. Ano ba talagang gusto mo? Eto na, dumaloy sa politika. Si Sir Dennis ay sadyang ipinanganak na mahilig sa politika. Political science ang kurso, sadyang nakakaunawa ng batas. Subalit, napakaraming opportunity inialok. Alam ninyo ang lahat ng pinagdaanan ko sa usaping politika. Bakante. Ang daming ini-offer. Position. At sino mag-aakalang matatalo ang Mayor Beatrix? May appointment ako. Halos doon na makatira-tira sa Bagalangi kahit hating gabi. Lahat. Para lang ako ma-promote. Natalo. Paano ngayon ang posisyon ko? Pero ako may appointment. Sino magpapasweldo sa akin? Lahat ng hirap na tiniis ko, lahat ng pagpuproseso, out of context. Ako'y tagalabas, ako'y taga-DepEd, pero bakit ako susuong sa opisina ng munisipyo? Maraming nag-aabang ding ma-promote para dyan. Pero bakit may isang kagaya kong, sabi nga ng lahat, bakit ka pati sa munisipyo, ikay di na rin natira? Ikaw di rin naglilingkod. Lahat ng pwede mong bitbitin at ariyahin, taliman, lubid man na may dalang kambing o manok, lahat ng pwede mong ihandog o sarili mo. Ang kulang na lang ako'y manalumpati sa panahon ng sila'y nasa halalan. Alam ko ang description ng batas na bawal. Subalit, ito na uli. Dahil nga po talagang ang asam ko sa ganitong pangangailangan ng ating church na talagang, Lord, kapag lumaki ang salary talaga, yung ating para sa church and building, lot and building natin, talagang lalakan-lakan namin. At yung gawain ng mga kabataan, ako'y maging kabahagi. Ako'y maging parte. Alam kong sarami ng ating mag-aaral sa Anselmo, sa pagod na nilang yung recess nila at lunch, na alas 9 lang nila kakainin, 4 na isang Argentinang maliit lang na dilatay, 4 na magkakaklase ang bakas-bakas, yun na ang recess, yun ang tanghalian, yun ang hapunan. Siyempre, pagdating dito ng alas 2, alas 3, mga gutom yung ating mga estudyante niyan. At doon ako talaga tinatawag ng Panginoon. Maging bahagi ako upang magamit ang lahat ng pagpapalang iyon para sa Panginoon. Mga kasama, kayo pong lahat, patuloy na challenge at hinahamon, napakabuti po talaga ng Panginoon. Umapit lang po tayo para sa ating dakilang Diyos. Congrats po. Okay po, wala pa po kaming blowout, saka na po pagpirma. At meron pong, sana po'y maalaala nung nangako sa akin. Pag makapasa lang ang kuya, bibigyan ko ng 10 baboy. Yung po naman ang pagpe-pray natin. Ano po? Hindi ko lang po ma-chat. Nasa nagang baboy. Sana papasa ko pala, no? Yung live para mapanood niya. Ang aking pong hamon, tayo po'y patuloy na manalangin. Sabi po, but when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Hallelujah. I will share to you again my prayer last January, for I think 3 or 2. Ito po yung prayer ko. Let us all pray for this. 2024 is everybody po, tayo po'y manalangin ito. I-deklara po natin na dumaloy ang pagpapala ng Panginoon, hindi lang po sa amin, hindi po ganun ang Lord. Alam po ng Lord ang mga prayers po ninyo. Atin pong i-declare ngayong umaga, mga mag-aaral, mga may asawa, mga lola, ano man po ang estado natin sa buhay, mas maganda po lagi tayo may declaration of faith. 2024 is a year of celebration and favor for each one of us. New beginnings, new great opportunities, new commitment, new open doors, new job, and new blessings. Hallelujah.
Purihin po natin ang Panginoon. Ito po yung senaryo ng ito. Nakita ko na po ito. Bago po matapos ang 2023, nakita ko po talaga sa sarili ko na nagsusulat. Nagsusulat ng kwento at ang naalala ko po, again, it is a different story. I have prepared a different story and our story is different from them. And the Lord will also have a different story for you. Lahat po kayo may kanya-kanya ng kwento pagkatapos nito. Are you excited for 2024? Lagi po tayong sa Lord, manatiling tapat. May sakit o wala, tayo po mag-church. Amen? Kulang man ang baon mo, magbigay ka sa Panginoon. Dahil kailanman lagi yung kulang. Pero habang nagbibigay tayo sa Lord, kahit 5 piso, sabi ko nga dati sa kanya, Daddy, ang tithes ko dati, 5 piso lang. Ngayon, naibigay ko na yung gusto ng puso ko. Dahil kahit po kami nakakapos, hindi po kami nakakabayad sa iba na obligasyon, kulang po yung budget. Pag amin pong inihalay, nakasulat lang. Pero pag tinotal ko talaga po kulang. Pero God is faithful. If we remain faithful, mas tapat po ang Panginoon. Amen po. Faithful po tayo sa ating oras sa Lord, sa ating mga resources, and sa ating talent. At amin pong kinikilala, hindi po kagalingan o husay ng Sir Dennis. Ang kinikilala po namin, pinagyayabang po namin na ang Diyos ay buhay. Pinagyayabang ko po na ang Panginoon ay tunay na kumikilos at sumasagot sa dalangin po natin. Marami pong salamat. Nawa po kayo napalakas. Nabigyan namin ng bagong pag-asa for this year 2024. Hallelujah. Hindi po ako marunong kumanta. Ikaw na din. Okay, praise the Lord. Can we all stand? And I believe that yung prayer kanina, no, na sinabing new doors being open. Maaring as of now, sarado yan. Maraming hindrances, maraming harang. Okay, pero God is going to change the system, no? It's a miracle, no? Yung test na hindi mapasa-pasa ay binago ng Panginoon Diyos ang sistema. The same thing with you. Okay? Do you want a different story for you? Okay? Huwag natin i-compare yung ating sarili sa ibang tao. Okay? Let's just really own the thing na God has for us. Okay? Na may istorya na para sa iyo, Panginoon Diyos. May script yun. Okay? Na kinakailangan po at kaya sinusulat ito. At alam ako'y naniniwala na yun ang gagawin ng Panginoon Diyos sa inyo. Just continue to trust Him. Okay, why don't we worship the Lord and sing the song? Okay, pupurihin ka sa awit, itataas ang ating tinig. Let's just sing that song and make it a prayer before the Lord. We're going to pray for continue sa Escalona family. Sing this song, pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa
Yes, oh God. If the Lord can do it kay Sir Dennis, kay Ma'am Zoila, sa kanyang buong pamilya, maaaring sa panalangin natin, no? Okay, it takes time. Maaaring instantly, God is going to answer your prayers. Hindi ko alam, hindi ako Diyos eh. Okay? Pero kung ano man ang hinaing natin, okay, sa mga maaaring proseso na dinadaanan natin, may tinuturo ang Lord eh. Okay? At kinakailangan lang po natin magtiwala sa Kanya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magtiwala ka sa Diyos. Maghintay ka lang. Darating at darating ang pagpapala. Huwag kang mainggit sa katabi mo. Huwag kang mainggit doon sa mga na-promote. Huwag kang mainggit doon sa mga nakakaumos kaysa buhay, kaysa sa iyo. Huwag mong kainggitan yun. Okay? Kanila yun eh. Iba ang istorya ng Diyos para sa iyo. Iba ang istorya ng Diyos para sa iyo. At ito'y magugustuhan mo. Okay? Huwag mong i-compare ang iyong sarili, okay, sa ibang tao. Why don't we lift our hands to the Lord right now? Father, we have prayers in our hearts. We have prayers in our minds. May mga pananalangin kami, Panginoon, hindi lamang sa aming sarili, sa aming pamilya, sa aming trabaho, Panginoon Diyos, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga pinagdaraanan namin mga pagsubok at problema, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon Diyos, ay sinasambit namin, iniiyak ng aming puso, iniiyak ng aming mga kaisipan. Lahat ng ito, Panginoon, hindi ka bingi. Hindi kami bingi, Panginoon. At maaaring may mga pagkakataon at panahon na kinakailangan naming hintayin ang mga kasagutan. At Lord, tulungan mo lang kami, Panginoon. Turuan mo kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Lord, sa bawat araw, Panginoon, na hindi namin ito kainisan, hindi kami mabagot, Panginoon. Ngunit, Lord, may kagaanan ng aming puso, Panginoon, na patuloy na maglingkod. Dahil tapat ka, Panginoon. Kung minsan nga kami ang nawawala ng katapatan sa iyo, Panginoon. Pero ikaw, Jesus, nananatili kang tapat dahil hindi ka sinungaling Diyos, Panginoon. Alam po namin darating ang takdang panahon because you make all things beautiful in your time, not according to our time. And so I pray, oh God, Lord, na i-reveal mo ang iyong sarili, Panginoon. Lord, magpakatotoo ka, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon. Magpahayag ka, Panginoon, na ikaw ang dakila, tunay at buhay na Diyos, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga panalangin, sa lahat ng kanilang mga hiniing. Dahil, Lord, you remain faithful, oh God, Lord. And so we just, Lord, want, Lord, to give you praise and give you thanksgiving, oh God, Lord. We pray for Sir Doy and Ma'am Gloria, Panginoon, na ang kanilang ina, Lord, ay pumanaw, Panginoon. Dalangin namin that you would just comfort them, oh God, the whole family, Panginoon. Lord, I pray, oh God, Lord, that you would just be with them sa oras ng pagdadalamhating ito, Panginoon. And Lord, I bless each one, Lord, who are here right now, Panginoon. Lord, I do ask, oh God, Lord, that you just, Lord, meet every needs right now, Lord. Lord, according to your riches and glory, oh God. We give you praise, we give you thanks, in this we pray in Jesus' name. And everybody says, Amen, Amen. So, I-congratulate natin si Sir Dennis. Baka next week magpakain yan. Joke lang. Extend the right hand of fellowship to one another.